umaga po sa atin lahat. Siya po ay sa boses ko at ang mga nakalaang araw kasi ay pinupuno ako ng pagsasalita sa dami ng subjects na tinuturuan ko po. At matindi. Kailangan ko pa kasi maghanap buhay. At kanina po ay ako'y masaya-masaya na lulubyo dahil puno-puno ng espiritu ang ating pagkatao sa ating awit ang isinagawa kanina. Nakita ko rito at damdam na damdam ko po yung ating paalab na pag-awit. At ako'y patuloy na nagpapaalala, no, na kung saan po ay gamitin natin ang ating mga talento upang sa ganitong kaparaanan ay nakalulugod tayo sa Panginoon. Kaya ilabas natin sa mamamagitan po ng mga awitan. Kahit sintonado tayo ay ilabas niyo po yan dahil lubang natutuwa ang Panginoon sa ating ginagawang pagpupuri sa pamamagitan ng awitan. At kaya po, sa umagang ito ay nais ko pa rin magpaalala. Ang hinanda ko pong mensahe para sa lahat ay isang paalala sa lahat dito sa atin. Ito po yung tinapik ko sa Maynila at ngayon dito, next week, ito rin po yung itatapik ko sa mga kapatiran natin sa Tondo. Hindi po. Dahil ang aking pong layunin ay ma-remind yung kahalagahan, yung importansya kung bakit po tayo ay nandito sa ating ginagawa linggo-linggong pagsamba nito. Kung kahit sa araw nito, pinamagatan ko itong, are we ready to meet our God? Handa na po ba tayo? Okay. Kasi, nung mga nakarang araw po, may mga kapatid tayo namatay sa Tondo. Maaari ito hindi nakarating na sa inyo. Ngunit kasi po kami sa Maynila, karamihan sa mga kapatiran sa iba't ibang lugar, naibabalita po sa amin. Kung kaya, pag ganun po, siyempre, mga dati natin silang mga kapatiran sa iba't ibang kongregasyon, ay nakakapanghinaya at kuminsan ay mabigat sa loob natin na unti-unti na tayong nababawasan, tumatanda ang panahon. At darating naman tayo sa ganung punto. Nakakalungkot din kuminsan na may mga kapatiran tayo na mga naliligaw. Okay? Nandito na sila sa tamang aral at turo at kuminsan naman malalaman natin ay lumipa dahil sa ilang kadahilanan. May mga kapatid tayong naglalamig na maaaring sa katulungan, pinansyal, may mga maliliit na problema, o kaya maaaring malayo itong sambahan natin. Kung ganyan sinasabi nila, dito na lang ako muna sa malapit sa tahanan namin. Maraming iba't ibang dahilan na kung saan ay lumalamig ang ating mga pananampalataya. Kaya nakakalungkot po na kung saan kapag ang mga kapatiran natin ay hindi natin naaalagaan. Kung kaya muli ang aking paalala sa lahat ng ating mga kapatiran ay ang maging handa tayo sa pagharap natin sa ating Panginoon. Sa ngayon, halos lahat tayo ay abala sa ating gawain, sa ating pag-aaral. Ginagawa tayong abala ng kalaban ng ating Panginoon. Ginagawa tayong busy sa lahat. Pinupuno tayo ng maraming mga pangangailangan para lalo tayong maghanap buhay, kumilos, gumawa. Ginagawa niya po tayong busy. At doon nagsiselos ang ating Panginoon. Araw ng pagsimba, araw ng linggo, ginagamit pa natin sa ibang mga bagay. Kaya po ang aking tanong
Panginoon sa umagang ito? Kayo ba'y handa na? Na kung sakaling sa mga oras na ito, ay haharap tayo sa Panginoon. Kayo po ba'y handa na? Sagutin niyo po sa inyong mga sarili ito. Handa na ba kayo na kung tayo man po sa mga oras na ito ay biglang dinunaw o mamatay? Sino po ang hindi takot mamatay dito? Salamat po. Ibig sabihin, handa na kayo. Pero hindi ba natin sinabing ngayon na, Lord? Hindi ba natin yun na sinasabi? Huwag muna, di ba po? Dahil masarap kasama yung mga mahal natin dito. Pero pag sinabi natin handa na, Lord, ibig sabihin, kaya na nating tanggapin kung ano ang desisyon ng Panginoon sa atin. Maaaring may nagawa na tayong maganda sa ating sarili, sa ating kapwa, na isabuhay na natin yung kanyang mga turo, o yung mga pamumuhay natin sa mundong ito ay naging maayos at naaayon sa kanyang kalooban. Pero yung iba ayaw po. Ilan ang nagtaas? Baka 30%. 70% hindi nagtaas. Ibig sabihin, takot pa po silang mamatay. O kaya naman, nag-enjoy pa kayo sa buhay sa mundo natin ito. Siyempre, kung may pera kayo, nakasarap yata mabuhay sa Pilipinas. Ang dami nating nightlife dito. Okay. Naalala ko tuloy pag ako po ay nagtuturo sa school. Pagka tinatanong ko yung mga estudyante ko, everybody, sino yung ready na para sa quiz for today? Sabay ko yung mga estudyante ko, sabay-sabay, walang nagsasalita. Ibig sabihin, wala akong handa para mag-take ng quiz, kahit ni-remind ko sila, next meeting, may quiz tayong anak, blah, 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 blah. 1 day, 2 week. 1 week, 2 week, nire-remind ko na po sila. Ngayon din dito po. Paulit-ulit akong magre-remind kung handa na po tayong pumanap sa ating Panginoon. Gaya kanina, nakita ko, ilan ay prepared na for the coming of the Lord. Iyan ay ready humanap sa Kanya. Lagi niyo pong tatandaan. Regardless kung gaano kayo kabisi sa buhay natin tinataglay ngayon. No matter kung gaano kaganda yung buhay nyo, kung gaano kayong kabait, kung gaano kayong ka-successful, meron tayong tinatawag na kung saan we will each go to meet our Creator. Haharap at haharap tayo sa ating Panginoon. At pagkatapos nito, ay yung tinatawag na divine appointment. Sinisiguro ko po sa inyo lahat, nakasulat sa banal, nakasulatan, na kung saan sinasabi, our certainty of meeting our God. Haharap tayo lahat. Meron tayong tinatawag na dalawang. Okay? Pupuntahan lang natin sa ating pagkatapos ng ating pamumuhay. Wow! Certainty of meeting our God, na kung saan po our predestined appointment sa ating Panginoon. Una, yung ating tinatawag na kamatayan. Hindi natin yan pwedeng talikuran, iwasan. At susunod po yung tinatawag natin judgment. Minute na yan?